Sa episode na ito ay papasyalan natin ang Mountain Province, kung saan ay ating bibisitahin ang pinakasikat na tourist destination at kilala bilang the Kept Secret of the North. Ito ang Sagada. Madadaanan din natin ang naggagandahang tanawin ng bulubundukin ng Nueva Vizcaya. Ang Banawe Arc at Banawe Rice Terraces ng Ifugao. Nasubukan din natin mag-trekking ng mahigit 1 oras para masilayan ang makapigil hiningang tanawin ng Sea of Clouds ng Marlborough Hills. At isa din ang pinagmamalaking lugar ng Sagada, ang Blue Soil Hills. At sa ating adventure ay kasama natin muli ang Team Nataraki. Tara, samahan nyo kami sa aming moto adventure para silipin at alamin ang tunay na ganda ng Sagada. Let's go! What's up guys? Good morning! Time check 3:43 AM and welcome back again sa ating channel. Tayo na naman nagbabalik sa kalsada and isa na namang another adventure ride ang ating gagawin at mamamasyal tayo sa Cordillera region sa Mountain Province kung saan makikita ang tinaguriang The Kept Secret of the North o Mountain Province Pride. Secret pa ba ito? Pero marami na pumupunta dyan ngayon dahil sa mga sikat na tourist destination na makikita dyan, gaya ng Hanging Coffin, mga cave at mga falls. Ito ang Sagada. Samahan nyo ako sa ating panibagong motorride adventure sa araw na to. Dito sa kaliwa natin ay NLEX at dito tayo dumaan sa may service road. For today's adventure ay kasama pala natin ulit ang Team Nataraki at may mga iba tayong mga kasama pa na sumama, kaya marami tayo ngayon na mamamasyal sa Mountain Province. Kaya masaya tong rides natin ngayon. So samahan nyo kayo muli sa aming adventure dyan sa Mountain Province at sama-sama tayong silipin at pasyalan ang Sagada. Time check 4:56 AM. Madilim pa at wala pa tayo gano'n nakikita. Babalikan ko na lang kayo mamaya pag maliwanag na, pag nasa Nueva Vizcaya na tayo, dahil doon din kayo makikita ng ating mga kasama. San Miguel, Bulacan. Ang pangit ng kalsada dito sa may San Miguel, Bulacan. Regrove. Babaguhin na naman tong kalsadang to. Ispaltuhan ulit. Nueva Ecija na tayo. 5:29 AM. Pasikat na sa aring araw. The golden hours. 6:39 AM. Good morning ulit guys. Dito pa rin tayo sa may San Leonardo, Nueva Ecija. Medyo bumagal ang ating takbo dahil umidlip lang tayo kanina dahil inaantok ako. Meron pa tayong 4 na oras hanggang sa aming meet up place sa may Bagabag na Vizcaya. Malamang maghihintay na naman yung mga kasama natin doon. Mauuna naman mga yun. Medyo bilisan na natin ang ating pacing. Let's go! Umidlip ako ng 20 minutes kanina, kaya mahaba na rin yun. Power nap, malaking tulong na rin yun kasi inaantok ako eh. Hindi na kaya ng mata natin. Mahirap kasi ipigil talaga pag inaantok ka. Kailangan pagbigyan. Woo! Ganda ng sikat ng araw. Cabanatuan City. Ayan, dito sa kanan ay papuntang Baler. Dito naman sa kaliwa ay papuntang San Jose, Nueva Ecija. Doon tayo dadaan sa San Jose, packet ng Paranglan.
hanggang sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dito pala tayo sa may Talavera Bypass Road. Mas mabilis. Siguro traffic dun sa may town proper. Woo! Ganda talaga ng tanawin dito sa Nueva Ecija. Mga malalawak na palayan at bundok. Sa ganda ng sikat ng araw. Yun yung bundok na inakyat natin sa Maliko. Science City of Muñoz. Nakamiss talaga ako pag dumadaan ako dito. Itong mga akasya. Kala mo nasa cave eh. Ang dami nga dun. Ito yung malaking state university dito. Central Luzon State University. CLSU. Dito yung mga agriculturist. Welcome San Jose City! Nueva Ecija. Susunod na bahay niya dito ay Karanglan na. Pakita tayo dun sa bundok. Ito yung town proper ng San Jose City, Nueva Ecija. Ito yung malaking simbahan dito. Pag dito sa kanan, papuntang Pantabangan. Pag sa diretso, papuntang Isabela. Dito naman sa kaliwa natin, papuntang Baguio, Pangasinan. Walang stoplight dito, kumpul-kumpul. Bahala na, sino mauna. Kakain lang tayo dito sa may Tambahay, dito sa may San Jose. Pero wala pa tayong breakfast. Hindi tayo ng nakain. Dami ng ulam pala dito. Sige po. Ang ating pagkain, go to overload. Doon muna kakain sa San Jose, Tambahay. Ayan, at katatapos lang natin kumain dito ng breakfast, may Tambahay. So larga na tayo ulit hanggang sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Susunod na bayan dito ay Karanglan na. Tapos Nueva Vizcaya na, Santa Fe. Kabundukan ng Karanglan, ganda. Tatanaw na natin dito yung bundok. Akyat tayo dyan at tatalos tayo dun sa kabila. Ganda ng tanawin dito. Solid talaga. Woo! Dito pa lang tayo sa may Nueva Ecija, pero busog na tayo sa mga tanawin maganda. Dito sa part na to ng San Jose, dito ka makakabili ng mga murang sibuyas at mga bawang. Try na try yung bundok doon, oh. Summer na naman kasi. Tag-araw, tag-init. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos to. Nadaanan natin ito dati nung pumunta tayo ng Isabela. Yung nagplanas, rolling hills tayo. Ganito pa rin. Matagal. Grabe yung traffic dito, mahaba pag gabi. Yan pala sa likod, nadaan natin yung Mount 387. Dito kami makyat nun eh. May nakyat kami bundok dyan. Tsaka lang ko dito banda yung falls. Makyat kami doon, tapos bumaba kami sa may falls. Ito lang mahirap dito pag dito tayo doon sa may Karanglan. Malalaking mga bus at truck yung nakakasabay natin dyan. Grabe oh, para tayo na sa ibang bansa oh. Yan oh. Ay ilog doon sa baba. Banda doon may nagsisiga. Ito lang mahirap dito. Mga kasabayan natin malalaking truck. Kung ano yung takbo nila, gano'n din takbo natin. Kung hindi natin ma-overtaken, mababagal yung takbo nila kasi mahaba at malalaki. Tapos zigzag yung dinadaanan natin. Oops. Kaya tayo sa kabila. Lumalamig na yung klima dito oh. Pataas ng pataas na. Malapit na tayo sa may Dalton Pass, yung boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ayan, dito na tayo sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Dalton Pass, yun o. Welcome to Nueva Vizcaya. Ito, Balete Pass National Shrine pala. Dalton. Wala sa Dalton Pass. Papalipad sana tayo eh. Kaso nagmamadali na kasi tayo. Next time na lang. May naghihintay sa ating mga tropa natin. Tingnan niyo yung mapa natin oh. Oh, for zigzag. Ito yung pinaka zigzag part ng Nueva Vizcaya. Welcome to Region 2, Cagayan Valley. Ayan, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Batanes, Quirino Province. Santa Fe Public Market. Andito na tayo sa baba ng Santa Fe.
Isang oras may higit po hanggang sa Bagabag. Malayo pa pala, 67 kilometers. Ayan, nagbe-break lang tayo dito sa may gasolinahan. GT Oil. 58.65 yung premium nila dito. Sa Quezon City kanina 55 point something. Mas mahal ng 4 pesos, 3 pesos something. Time check 10:48 AM. Medyo mainit na. Ganda dito. Parang nasa ibang bansa. Parang nasa Switzerland. Yun yung pagka-grass type ng mga bundok dito sa Nueva Vizcaya. Napakaganda. Green na green. Municipality of Aritao. Andito na po tayo sa Aritao, Nueva Vizcaya. Dito na naman tayo sa may bundok Pag-ibig. Ito yun, oh. Napakaganda, oh. Ito talaga yung nag-highlights dito sa Nueva Vizcaya, eh. Pag napadaan ka dito, mapapatingin ka talaga, eh. Ang ganda ng pagka-rolling hills ng bundok, oh. Woo! Bundok Pag-ibig. Ganda. Ano niyo malaking agila dito, oh. Eagles Club Nueva Vizcaya, no? Dapat na natin sa punto ko. Yung kulay ng bundok, yellow green. Papunta na siya sa kulay brown, green to kulay brown. Ganda pa dun, oh. Mga rolling hills na bundok dyan. Ito yung maganda rin dito sa Nueva Vizcaya. Pag dumaan ka dito, marami kang makikitang mga bundok na maganda. Tapos, ang lalawak na kapiran. Ang sarap na simoy ng hangin. Kaya masarap dumaan dito, oh. Ang scenic landscape ng Nueva Vizcaya. Yan din mga gusto kong rides. Kahit mainit, basta maganda yung panahon. Maganda yung sikat ng araw. Sarap mag-rides. Pag dito ka sa probinsya, kahit ganito katirik yung araw, basta tumatakbo yung motor, hindi mo ramdam yung sobrang init. Mararamdaman mo lang siya pag tumigil ka. Pagkastop muna tayo ulit dito sa may Flying V. 1 bar na lang ating gasolina. Flying V. Oops. Yan, inabot tayo ng 340, 5.945 liters ang ating full tank dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. Road widening sila dito. Lalagyan pa ng isa. Hindi, babaguhin na ata ito. Bato Bridge. Kung merong Bato Bridge sa Laur, Nueva Ecija, meron din dito sa Nueva Vizcaya. Mas maganda nga lang konti dun sa may Laur, nakikita doon. Same lang din sila, may bundok dito. Laki ng bundok. Welcome to Bayumbong, Nueva Vizcaya. Munti ka matayang umano dun, ah. Hindi ko nakita yan, oh. 28 minutes hanggang sa meet-up point natin sa Bagabag. Konti na lang, 27 kilometers. Ay, 22 kilometers. Sana mahintay pa ako ng aking mga kasama dahil sabi nila baka mauna na sila. Tawag na kapiran dito. Wala na, harvest na yung mga palay dito. Dito maraming nagbebenta na ng mga buko pie. Joyce, Domes. At yung sikat dito, yung GNB. 1 minute na lang, malapit na tayo sa ating meet-up point. Grabe hintay ng mga kasama ko. Ito yung GNB, diyan kayo madalas bumibili ng buko pie special. Masarap din dyan. May chicks point pala dito. Slow down, Comelec Chicks Point. Talaga? Ayan, ito na yung mga team na Taraki. Kasama na natin sila. Ayun sa unahan yung ADB, yung kapatid ko. Yan si Dong, naka-aerox. Ito si William, naka-click. Yan si Pelmar, yung naka-maroon na ADB. So 245, 5 motor pa yan. Hindi pala nakasama yung dalawang na-Taraki boys, si Jason tsaka si Cesar. One way pala yung mga kalsada dito. Medyo traffic.
Masalukuyan pala ginagawa itong kalsada dito sa Nueva Vizcaya Ifugao Road. Traffic. Late na tayo makakarating ng Sagada, baka early night na, mga 6 or 7. Kaya bibilisan na namin. Gagabihin pala kami. Hindi na sunod yung itinerary kasi late tayo nakarating sa meet up point. Welcome to Ifugao! Ito na pala yung nagdudugtong sa Ifugao tsaka Nueva Vizcaya na tulay. Eagles Club na naman napagawa dito. Welcome, Municipality of Lamut. Pamilihang bayan ng Lamut. Ito yung pinaka-town proper ng Lamut, Ifugao. I heard Ilalas Inasal. Sarap siguro inasal dyan. Hindi pa tayo nag-lunch. Yung mga kasama natin nag-lunch na eh. Tayo hindi pa. Kapag galing kayo ng Metro Manila at pupunta kayo ng Sagada, tatlong pwedeng daanan. Pwede kayo dumaan sa may Tarlac, La Union, Ilocos Sur. At pwede rin sa Baguio, Benguet, Halsima Highway. At pwede rin dito sa may Nueva Vizcaya. Dito tayo dumaan sa may Nueva Vizcaya, Ifugao. Kasi mas maganda yung mga view na nadadaanan dito. Mga bundok, mga kabukiran. Ang ganda sa mata. Napakasarap mag-ride. Woo! Let's go, Sagada! Woo! Time check 1:18 ng hapon, pero yung simoy ng hangin napakalamig. Yung mas malamig pa sa Sagada kasi mataas. Dito medyo mababa pa. Ayos ng bahay na yan, no? Parang bahay ng dwarf na malaki. Oh, ganda. Ano ba yan? Kainan? May mga jeep din pala dito bumabiyahe. Pakyat ng Sagada ba to? O yung dito lang sa part ng Ifugao. Tingnan natin. Banawe, Solano. Banawe. Sa Banawe's Arc mamaya, doon tayo, mag-stay tayo doon. Siguro picture at kukuha ng aerial shot. Sana nakakuha tayo. Woo! Taas to. Ang ganda ng ano dyan, no? Sa baba. Kulay green. May kalsada to na ginagawa. Ang taas na natin, oh. Laki ng limestone na bato. Limestone niya, bato pa. Ang ganda ng pagka-gorge type ng bato dito. Ang laking limestone, oh. Para rin siyang sa Cannon Road dito. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. Dito tayo sa kanan. Banawe. Dito sa kaliwa, Kiangan, Tinok. Sa Tinok naman. Manila, Baguio. 35 minutes sa Banawe. Banawe Arc. Dahil stop tayo doon. Siguro kakain muna tayo doon dahil wala pa tayo lunch. Yung mga kasama natin sa likod, kumain na, tayo lang hindi. Yung kalsada lang dito medyo luma na. At may ganito, may mga buhangin, mga bato. Uy, may naganap na landslide dito, bago lang ata to. Katakot, no? Ang taas. Ito yung sakop niya, oh. Oh, kailan kaya yan? Laki ng landslide. Napakalamig na dito, pataas na tayo ng pataas. Malapit na tayo sa may Banawe's Arc, 7 minutes na lang. Tatambay muna tayo dun mamaya. Mukulimlim na, oh. Kanina tirik yung araw. Laking bato, nahulog, oh. Ang lalaki. Inaspaltuan pala dito. Tingnan yung pagkagawa, ang nipis. Tibay kaya yan? Maliit? Parang nipis, no? Woo! Banawe's Arc! Dito na tayo! Welcome to Banawe! First time natin dito. Ayan, oh. I heard Banawe. It's the sign of the times, I do believe. And with risk of sounding
I tell you, keep showing up. You just keep showing up. Yeah, you just keep showing up. You just keep showing up. Yeah, you just keep showing up. Yeah, now keep showing up. You keep showing up. Ayan. Tapos na tayo sa Banawis Arc, diretso na tayo ng Sagada o kaya dadaan muna kami sa may Banawi Rice Terraces. Woo! Let's go Sagada! Mountain Province, 22 km boundary. Dito tayo sa left. Welcome Changu Viewpoint, where you can see the terraces printed on the 20 peso bill. Ganda doon, no? Sarap magtampisaw doon, parang mini falls. Oh, ito yung nakikita sa 20 peso bill. May ginagawang ano doon, no? Viewpoint. Ang Hagdanang Palayan ng Banawe ay isa sa mga binasagang World Heritage Site ng UNESCO at ikawalong kahangahangang puok sa buong mundo. Ang hagdanang tanimang ito ay nililok sa mga bulubundukin ng Ifugao. 2,000 taon nang nakalipas ng mga katutubong mamamayan para mapadali ang kanilang pagsasaka. Tinatawag itong payaw sa katutubong pananalita dito sa Ifugao. Alright, tapos na tayo dito sa may Banawe Rice Terraces. I heart Banawe. Tara na, diretso na tayo sa Sagada. Diretso na talaga to, tunay na to. Welcome Dayanara View Deck. Yun din yung nakikita dun, mga terraces. Ang ganda talaga ng mga terraces dito. Man-made terraces. Listen na natin, time check 4:37 PM. Makulimlim na banda dun, oh. Wow! Ganda, oh. Ulap. Ulap. Kala ko ulap, scam. Kala ko ulap. Ano ba yan? Nagsusunog pala. Kala ko galing sa baba. Usap pala mo. Scam. Wala, scam yung Mountain Province. Ang lapit talaga ng view dito. Pag ganitong oras daw talaga yung mga ganyang clouds bumababa, gumagapang siya sa mga bundok. Kaya maganda rin timingan, umaga at saka ganitong hapon. Yan, oh, makikita nyo talaga, napakaganda, oh. Woo! Papaliparan ko sana kaso sira yung drone. Ka-level na natin yung ulap. Napakataas. Ganda ng halaman, oh, pulang-pula, oh. Ang taas na pinanggalingan ng landslide. Oh, may falls dito. Dahil mga mini falls dito. Pwede rin nata maligo dyan, eh. Ano? Siguro yung mga ulap na yan, bababa pa dito. Naaamoy na natin yung Mountain Province. Woo! Napakalamig na. May mga siklista dito, makyat ng Mountain Province. Ibay nila. Grabe yan. Mga ilang oras kaya yan biyahe ng mga yan. Oo, dito malala. Dito na yung ano, wet. Woo! Saan kayo galing tong tubig na to? Sa gilid, oh. Ang lamig siguro niyan pag ginawakan mo yung tubig na yan. Ah, sa falls. Yan din galing. Ang dami na sasayang na tubig, oh. Grabe ng hamog dito. Kaya malamig na. Yung simoy ng hangin. Nasa loob na tayo ng ulap. Sa camera hindi siya ganun ka-foggy. Pero pag sa personal, na-foggy. Nakatakot dyan, oh. Ang dilim. Kailangan mo ng fog light dito.
Sobrang taas na natin na kasi abot na natin yung ulap. Wala kasi tayong mapa, walang signal. Hindi natin matansya kung ilang kilometro na lang o ilang oras pa yung biyahe natin. And if I stand by what I know is real, not wander off and on my way, I should be fine. I'll be home to stay. Nagawin kalsada pala dito, may tibak. Oh, nakadaan ba tayo? Oh shit, lumulubog. Buti ganun lang. Oh, ang hirap pala dito pag ginabi. Kailangan natin bilisan. Grabe hamog. Wala tayong makita. Ba itong tinatahak natin? Ang ganda. Napakaganda dito. Napakataas natin. Ilan na kayong elevation natin dito? Maganda mag-picture dito. Grabe yung pagka-scenic landscape dito ng mga bundok. Oh, ang lala ng zigzag dito. Oh, hairpin curve. Babahan na pala tayo. Grabe tarik na ito pag paakyat pala, oh. Pagpabalik doon. Ang ganda dito. Dami ng mga pine trees. Sarap magmotor dito. Napakalamig ng klima. Oh, dami, oh. Pine trees everywhere. Tingnan nyo dun, oh. May sumisilip na liwanag ng araw. Tapos banda dito madilim. Ilang oras na tayong gising, pero hindi natin nararamdaman yung antok. Dahil siguro sa ganda ng mga nakikita natin at nadadaanan natin, na-refreshen up tayo. Refreshen up. Talagang maganda talaga ang lumabas sa mausok na lugar, palabas ng bundok, para makalanghap tayo ng fresh na hangin. Tingnan niyo sa ng araw. Ang ganda sanang paliparan ng drone yan. Yung gitna, tingnan mo, may ilaw. Babaan na tayo ng pababa. Ang ganda pala ng parating ito, no? Hindi na tayo makapagpalipad kasi padilim na. Napakaaliwalas ng ambience dito. Andito pa lang tayo sa may bungad. Hindi ko alam kung saan lugar na to. Wala kasi tayong mapa. First time ko pumunta dito, nakaka-amaze pala. Ang ganda. Ngayon lang ako nakadaan dito. 1 hour 31 minutes. Malayo-layo pa pala. 44 kilometers pa. Bahala na kung ano yung abutan natin doon. Nabutan na talaga tayo ng dilim dito sa Mountain Province. May mga komunidad na doon, oh. City lights. Yan natin sagada, eh. Malapit na ba tayo? Ay, malayo pa. Iba pa yan. 1 hour pa may get. Anong lugar na ba to? Hindi ko kabisado. Tipong 6:15 pa lang pero parang gabing-gabi na dito. Ito na pala yung Bontoc Mountain Province. Bontoc. Parang hindi tayo nakakarating, ah. 56 minutes pa. Parang layo. 6:37 PM na. For twisties to. Pakyat. Ganito pala dito pag nabutan ng gabi. Nakakatakot. Buti na lang may kakasama pa tayo dyan sa likod. Woo! It's so cold. 7:20 PM. Yung mga kasama natin nagwawatak-watak na naman. May nauna, may nahuli. Ewan ko nasan na sila. Dahil mga restaurant na dito, Itag.
Sagada Happy House. Ito, Sagada Lemon Pie yung sinasabi ko. Ayan. Lemon Pie. Bukas siguro try natin. Yun na yung ano dito, mga cafe, yung dami na dito kasi sikat yung Sagada sa mga ganyan kape. Dahil malamig dito, nag-offer sila ng mga ganyan. Ito na yung pinaka sentro ng Sagada. Dahil mga turista na, oh. Ang lamig, ang lamig. Welcome Sagada. Nag-backdoor tayo kasi hindi natin nadaanan yung Welcome Sagada doon. Time check 8:02, 3 minutes na lang guys sa ating transient sa in-pause. Natagalan tayo dahil nagre-route ang ating mapa. Nag-backdoor tayo. Ito, Ina Peak House, The Carpenters. Dito po tayo naka-check-in. Hello po, sorry late. Apo, ito yung transient natin. Tingnan nyo, wood na wood yung design. Dito tayo sa may attic naka-reserve ng room. Tingnan natin. Yung mga kasama namin na iba, nakaiwalay. Doon sila sa baba. At meron din dito sa kabila. At dito na lang tayo. Ito ay good for 4 packs. 500 per head per night. Okay na rin siya kasi may double deck. Dito kasya dalawa. Kasya pa nga yung ano dito, 6 siguro. So ayos lang natin yung mga gamit natin. Gusto ko na rin maligo. So ayan. Hello guys, good morning. Today is Saturday. Time check 4:55 AM. Ngayon ay pupunta tayo sa Marlboro Hills at Blue Soil. Ito na yung magsusunod sa ating shuttle. So kailangan natin maaga doon para maabutan natin yung sunrise at sea of clouds. Ayan, let's go! Kita-kits tayo doon. So ito yung shuttle natin. Sinundo tayo papunta doon sa Marlboro Hills. Kasi bawal magdala ng sariling sasakyan doon. Ito yung mga kasama natin. Hintay lang natin. Ayan, alis tayo. Time check 5:07. Sana mabuti yung sunrise. Dami na naman nagbebenta dito. Mga benta sila mga bonnet, gloves, scarf, 50 pesos. Dito ba yung daanan? Papunta doon? Pakyat? 521. 521. And time check 5:20. Ayan, nandito na tayo sa may jump off. Time check 5:23 AM. Dito tayo mag-uumpisa pakyat ng Marlboro Hills. Oh, Pard! Shoutout. Team na Takaki. Ayan, packet na tayo. Magde-trek tayo ng 45 to 1 hour, depende sa pacing natin. Kita-kits tayo dun sa taas. See you, Marlboro Hills. Nakapakamog, oh. Ito yung dadaanan natin, napakadilim. Ayun, nakikita sa camera, oh. Hamog. Oh. Ang lamig ng hangin. Okay din naman pala yung trail nila dito, no? Sementado. May mga kasama natin sa unahan. Excited na makita yung sea of clouds at sunrise. Ayan, o. Kanina parang wala tayong kasama pero ang daming umakyat. Ayan na, bumubungad na yung araw. Yung sunrise. Na golden hours. Halos 30 minutes na ata tayong nagtitrek. Hindi ko lang kung malapit na tayo o malayo pa. Lumiliwanag na. Hindi ka naramdam yung pag-trek dito kasi malamig at mahamog. Hindi ka gaano pagpapawisan. Look at the view. Touchdown. Winston Hills ay Marlboro Hills.
Dito ba lang sa bungad, oh? Cotton candy. Grabe. Oh, look at that. Tignan niyo mga boys, oh. Oh, ganda. Oh. Pero doon pa tayo pupunta. Sa bungad pa lang to. May mga naririnig na tayong mga boses doon, maraming tao. Malapit na siguro tayo sa may view deck. Dito pa lang sa bungad, oh. Kitang-kita na yung mga cotton candy ng mga sea of clouds. Napakaganda. Ito na yung pinaka-view deck dito. Ang dami palang tao. So maaga mga umalis to kanina. Tingnan nyo, grabe oh. Ah. Weekend today, maraming tao. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of, but dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you, an uptown girl without a single care in the whole wide world. But I don't wanna run away from you, 'cause baby I am done hiding my love for you. So please won't you run away with me, 'cause you can't control who you fall for. No. When the world is asleep, then we can meet. A secret life that we share with the stars and the moonlight. And when the morning comes with a brand new day, then we have to pretend that we don't know each other. Ayan, pababa na tayo. Tapos na tayo dito sa may Marlboro Hills. Pumunta naman tayo sa may Blue Soil. Magte-trek ulit tayo ng mga 1 to 1.5 hours. Depende ulit sa ating pacing. Ayan, kita-kits ulit doon sa may Blue Soil. Dito sa baba, mahamog. Pero pag inangat mo yung drone mo, kitang-kita. Ang ganda. Tingnan nyo sa drone shot natin, oh. Parang dagat. Literal na sea of clouds. Who you fall for. Ito yung trekking dito. Medyo mamoist-moist. Ingat lang, madulas. Tingnan nyo dito, ang dami mga sapot-sapot oh. Kala ko mga plastic na kalat. Oh, gandun. Oh, dito pa. Kala mo mga snow eh. Dahil mga pine trees dito. Ang tatayog. Dito pala yung mga kainan. Kaya nangangamoy yung kamotik yun. Ito yung mga pagkain dito. Malaking bundok na bato. Pag wala pala kayong mga baon na inumin at pagkain, dito pwede kayong bumili. Ang dami na dyan. Mabilhan. Mga ilang minuto pa. 30 minutes, mga 2 kilometers, no? 3. Tara. Kaya pa?
Matic Park. Kaya, basic. Kaya, basic. Ito na yung blue soil. Yun o. Sa wakas, nakating din. Maraming tao ngayon. Kasi weekend. Kaman utek. Ano kayong meaning yan? Ang Kaman Utek ay isang riveting expanse na mala bluish green na hills sa Balili, Bontoc Mountain Province. Ang lugar na ito ay tinatawag ding Blue Soil Hills ng Sagada. Ang natatanging malabughaw na kulay ng Kaman Utek ay nagmula sa isang copper sulfate sa lupa. Partikular, ang copper ay bubuo ng isang patina kapag naka-expose ito sa oxygen at weathering. Ang copper ay tumutugon din sa pag-ulan at humidity na nagbabago sa mala bluish na lupa. Ang lupa ay nagiging mas bluish green kapag sa dry season at nagiging mas kulay asul sa panahon ng tag-ulan. Ang Kaman Utek ay napapalibutan ng mga footrail, matatayog na puno at local variety ng flora na ginagawa itong tulad ng isang maliit na kakaibang asul na disyerto sa gitna ng isang malagong kagubatan ng pines. Sa dialect ng Bontoc, ang Kaman Utek ay nangangahulugang like a brain o tulad ng isang utak. Nakuha ng lugar na ito ang pangalang ito dahil ang mga sistema ng mga falls at ridge ay inahalin tulad sa brain gyri. Para mapuntahan ang lugar na ito, isang 30 minutong biyahe mula sa Bontoc Local Government Unit hanggang sa Balili, Bontoc at isa pang 30 minuto na paglalakad sa mga kagubatan ng mga pines ay kinakailangan. Ang hills ay karaniwang bahagi din ng Sagada Tour Packages at nangangailangan ng 4 hanggang 5 oras depende sa bilis ng inyong paglalakad kung ang iyong trekking ay sa pamamagitan ng Marlborough Hills. Pinapayuhan na iwasan ng mga bisita ang pagtapak sa mga burol at kumuha lamang ng mga larawan mula sa mga itinalagang lugar upang makatulong na mapanatili ang natural site, maging magalang sa pamayanan, sa kanilang kultura at kapaligiran kapag bumisita sa lugar na ito. Ito na yung blue soil, oh. Pero hindi siya ganong blue ngayon. May parang white na, parang lang siyang powder na panglaba. Dito pwede mag-picture, banda doon bawal sa taas, hanggang dito lang. Ayan, tapos na tayo dito sa may blue soil. Nakita na rin natin ito ng personal. Maraming tao dito pag weekend, kaya mas advice na pumunta kayo dito ng weekdays pag gusto nyo walang gaano tao. Halos 1 hour may get ang trekking mula dun sa may pinuntahan natin kanina, Marlborough Hills. Nakababa na rin sa wakas from blue soil. Tayo na lang natin yung van. Yung ba yung van natin? Diba? Ina Peak House, the Carpenter's Transient House. I-house tour ko kayo dito sa ating transient. Unahin natin dito sa may basement. Ito yung room dito sa baba. Kamusta ka dyan, bro? Ito yung parang dining area. Ito yung mga busy mga natin, mga tropa pips. Umaatap. Ito yung cook natin ngayon, si Boss William. Ano boss, Chef? Okay na? Kakain na ba tayo? Mga 5 minutes. 5 minutes. Dito sa baba, ito yung kitchen nila. Malawak din. Kompleto gamit. Ayan. Kaya pag nag-reserve kayo dito ng room, clean at home. Ang bahay nyo na lang din. Kuha ka na ng gusto mo dyan, kuha ka ng plato, kuha ka ng pagkain, lista mo lang. Meron din dito mga alak eh. Oh. Bugnay, cherry, guyabano. Locally made from Sagada. At dito, oh, yung sala nila, ang lawak. Meron siyang fireplace. Ang sarap mag-inuman dito. Malamig dito sa Sagada eh. Doon naman tayo sa kabila, sa taas. Meron din pala siya veranda dito. Every floor meron siyang ganito. May enjoy mo yung view dito. Mountain view of Sagada. Banda doon yung mga kabahayan, town proper. Pag umaga daw dito, nagkaka-sea of clouds. Dito yung mga rooms.
Dalawang room dito sa baba. Doon tayo sa pass. House tour. Maganda rin dito kasi tahimik. Napakalamig na at maganda yung ambience. Puro pine trees. Babait din ng mga aso dito at ang lalaki. Yan o. The Golden Shepherd. Pasok tayo dito. Feel at home. Dito meron din mga uwan at sala. May fireplace din. Ito rin dito kumain at inuman. Safe dito kasi may mga CCTV. May emergency light. May mga ano rin dito, coke. Tsaka wines. Ito may mga pagkain din dito. Ito yung kitchen dito sa baba. Kompleto, may liquid pay at ref. Pakulan ng tubig. Ito. Malinis. Kompleto. Lutuan. Water dispenser. May CCTV. At veranda. Dito naman tayo sa second floor. Sa attic. Ganda ng ano dito. Design. Kahoy. Para siyang gingerbread style. Ito yung mga rooms. Yan dito. Dito. Yung pinakalas na floor. Yung mga divan. Ito na yung pinakataas. May dalawang room. O yan. Naikot ko na kayo dito sa may Ina Peak House. Ranchel. May mga upuan. Mesa. At CR. Dito yung dalawang room. At veranda. Getting drunk on whiskey on a Tuesday night, but drinking while I'm by an open fire, make love or fight. This or that. At ayan, alis na tayo dito sa ating pinag-stayan dito sa may Ina Peak House, The Carpenter's Tranchet House dito sa West Sagada Mountain Province. Wala ni may-ari, si Ate Lisa. Ito yung contact number nila kung gusto nyong mag-ano dito para reserve ng kwarto. Mura lang yung room dito, 500 per head. Maganda rin dito, maganda yung ambience, tahimik. Kaya may sulit nyo talagang bakasyon dito at mabait pa yung may-ari, si Ate Lisa. Ayan. Dadahan tayo sa may Atok Benguet at Baguio City at bababa na tayo ng La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga. Doon tayo dadaan diretso ng Quezon City. Hindi na tayo dadaan ng Nueva Vizcaya. So ayan, let's go. Time check 10:37 AM. Lalarga na ulit tayo. Bakbakan na ulit sa daan. Thank you Sagada sa experience at babalik pa tayo ulit dito kasi hindi pa natin naikot lahat ng mga pwedeng pasyalan dito. Hindi kaya ng time natin. Tapos ng ating bakasyon, 3 days. 2 days, 2 nights dito sa may Sagada. Mula dito sa Sagada hanggang sa Baguio ay babiyahe ulit tayo ng 142 kilometers. Pero kung hanggang sa bahay, abutin tayo ng mga 11 to 12 hours. Baka abutin pa tayo ng 15 hours kasi depende sa stopover natin pabalik. Bago tayo mo ay titikman muna ng Sagada Lemon Pie. Lemon Pie House. Ito lang hindi ko natikman dito. Natikman natin yung lemon pie nila. Ito yung mga price. 45 per slice lang. Mukha lang din pala. Tikman natin tong lemon pie nila. Isang slice lang, matikman lang. Dapat dito tayo. Sagada Heritage Village. Tingnan yung mga ano dyan, kubo. Dito ba kayo? Kayo, diretso? Kaya bro. Thank you. Nice ride. Te. Yeah, nice ride. Saan ka? Sabay tayo, Baguio. Dito, pabalik. Ingat po na, thank you ha. Sa sunod na rides. Thank you. Ingat. And ayan, hanggang dito na lang po muli ang ating vlog for today.
Salamat po sa pagsama dito sa ating motorride adventure sa Sagada Mountain Province. Salamat po sa panonood nyo mula umpisa hanggang dito sa dulo ng ating video. At kung nagustuhan nyo po itong video, please hit like and i-share po para mapanood din ng iba. At kita kasalit pa sa ating masusunod na motorride adventure. Let's go, bye! I will make you believe again. One step closer to forever. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. Never look back, never let go. You gotta live your life, gotta let it go. I promise and I know that we'll learn to love again, closer to forever.